Guys, for today's video, kukunin na natin yung ating camping car. Sa wakas guys, after 1.5 month ay nagawa na siya. At ayun nga, ang daming nakitang problema dahil 2.5 years or 3 years din siyang naka-stock. Yung mga nagpapagawa doon guys, puro talaga mga mga pulis, yung mga bus malalaki, mga bus talaga siya. Kaya talagang mahigpit na kumpanya talaga siguro sila. Ayun o, pati yung school bus guys, tingnan nyo, pati yung mga truck na yan na mga pang mga negosyo. So dito lahat sila nagpapaayos, kaya siguro ang tagal. At ayan na yung IAs natin, ayan na siya. Nakapila na siya guys, ready to pull out na. Pati mga truck ng basura dito talaga sila nagpapa-shocking. Ano ba tawag yung shocking sa Tagalog, sa English? Yung check para magkaroon ka ng insura, ng permit na makakatakbo yung sasakyan mo na walang problema, hindi mausok at walang illegal. So ayan, ayan na ang pogi na ng sasakyan natin. Pinalitan yung side mirror natin guys kasi nga bawal daw yun na walang side mirror. Kaya itim. So si Papa ang magpapalit next time yan kapag nagkaroon na tayo ng time makabili. At ready to pick up na syempre tayo yung magdadrive dahil dalawang sasakyang dala natin, walang mag-uuwi nito kundi ang lola nyo. Dinadrive na ni Papa yung sasakyan natin at tayo naman isusunod sa kanya. Don't be afraid. For the thousand years. Nagdadrive na yung baby, oh. Uy, ang galing naman mag-drive na baby na yan. Ang galing naman mag-drive yan. Go, go. Drive na yung baby. Go. Mommy. Drive ka na, baby. Show me. Ano yun? Oh, ano yun? Ano to? What is this? What is the meaning of this? No! Yun na yung my loves ko. Ang pogi ng car. Sa shivering na gamit niya bagay sa pagkatao ng asawa ko. Sundo lang yan. Si Ate As, Akari. Ang pogi na ng loves ko. Feel na feel niya talaga eh. Tagal namin di nagamit eh. 2 years. Dadali natin yung kotse ngayon guys. Doon sa Kitulis sa Saipu. Para ipaayos yung ilaw ng ating sasakyan. And then, gutom na yung lola nyo. Galing tayo sa farm. And then, naligo. And then, umalis. Para makapag-travel tayo na malayo. Kailangan ay perfect na ayos na yung sasakyan natin. At bumili lang tayo sa Family Mart ng chicken nila. Dalawang chicken yung binili ni Papa. Ito sa ganito lang siya. Demo dry. Tapos bumili tayo ng onigiri. Sa pagbubukas ng onigiri guys, saka ganyan niya. Tapos may makikita kay Marka dito. Hihilahin nyo lang yun. Ayan. Ganito yung pagbubukas ng guys, ng onigiri ng Ayan. Tapos, hihilahin nyo lang to. Tapos hawak nyo itong isa. Alalay. Para hindi masira yung nori sheets nyo. Ayan. Tapos sa kabila, ganun din. Hihilahin nyo rin siya. Ganyan ang pagtanggal ng onigiri at pagkain. Ang palaman nito guys ay mentaiko o yung itlog ng isda. Itadakimasu. Kapraso lang yung mentaiko pero 140 na siya. Ang presyo niya. Tama ba? 160 pala. Tumobyo natin kasi ng araw na laklag yung ating magnet ring. 2.5 years natin hindi na nagamit yung sasakyan. Tingnan natin kung yung ETC natin ay makakalusot pa din. Oh! Gumalaw! After 2 years yun guys. 2.5 years. Diba? So ayan guys, nandito tayo ngayon sa second house kung saan dito natin in-order yung ating sasakyan at pina-customize. Ayan, bentahan talaga guys dito ng mga
camping car at silipin natin kung ano itsura ng mga bagong model nila. Kasi dito natin ipapaayos yung ating mga linya ng kuryente hindi mahanap nung ating pinagpagawa na kasa. Guys, ngayon nagtaas na yung nila camping car. Ang presyo na ay 753 lapad. Syempre iba pa yung presyo kapag ka nagpa-customize kayo. At ng high ace nila dito, depende sa order nyo. Kasi yung kay Papa ay Super GL. Super long, super wide. Ang ganda rin yung itim ang social din. So yun na si Papa. So dito usually yung mga nagpapagawa guys, talaga medyo may pagkayangki. Kaya kung makikita nyo naman yung design ng kanyang sasakyan, ayan, at yung mga gulong napakagaganda dito. And then ang original design talaga ng aming sasakyan guys, nung unang-una ay yung ganito. Ang presyo lang nito dati guys ay napakamura lang, 600 lang, mahigit. Pero nagulat kami talaga ni Papa, halos 300 lapad ang tinaas ng mga camp van ngayon. Dahil nga, syempre nag-boom siya dahil nung nagkaroon ng corona, ay masyadong kumonti yung mga nagtatravel na nag-hotel. At least yung ganitong mga sasakyan, kahit na pandemic, kapag ka nag-travel kayo, safe kayo kasi kayo lang mismo yung nasa sasakyan. Tapos hindi naman problema dito guys yung mga paliguan kung kayo ay maliligo kasi marami ditong hot spring o yung tinatawag na onsen dito sa Japan at may mura, syempre meron din mahal. Syempre guys, yung presyo niyan ay hindi pa yan talaga. Nagbabase lang yan, depende sa design ng sasakyan mo kung ano yung gusto mo, katulad nga nung kay Papa ay SGL o yung mataas ang bubong tapos malapad yung kanyang loob. And then eto, kung makikita yung presyo niyan, syempre depende pa yan sa mga upholstery na gagamitin nyo, yung mga speaker, yung kung lalagyan ba siya ng ref, yung mga light up nyo sa loob, tapos depende pa yan sa mga design na ipapakabit nyo, katulad ng mga side mirror, yung gulong. So doon magbabase lahat guys ng presyo. Pero kung eto yung mga nakadisplay natin kukunin nyo as is. Yung unang-unang kaban namin guys, ganito yung design niya. Yan, may lamesa siya, meron siyang sink, tapos halos ang sikip-sikip niya kasi ganyan na ganyan yung design niya. Kaya lang sinasabi ko kung maramihan kayo at gusto nyo talaga yung relax na relax yung pagkaka-travel nyo, ay mas maganda talaga yung fully flatbed. Pero ito talaga yung dream ko talaga. Ito yung original na design ng sasakyan namin guys. Kung makikita nyo, ganyan yung kanyang business class seat talaga siya. Yung upuan niya, napakalaki. Kaya lang, dalawa nga lang kasi makakaupo dyan. So kapag kami extra kang bisita, doon na sa likod uupo. Ay nako, hindi pwede sa mga anak ko yun kasi mag-aaway-aaway kung sino pupunta doon sa harapan. Kung dyan sa likod o dito sa merong second row. Tapos ganito yung kitchen sink niya guys. Mas malaki ng konti. Kaya lang talaga istorbo at hindi naman halos talaga kailangan yan. Lalo na kung wala kayong baby. Tapos sabi ko nga, ito upuan na to, gustong-gusto ko talaga to pagka halimbawa bumukod na talaga si Ate Aska at kami na lang natira. Gusto ko ibalik yung ganitong klaseng upuan kasi ang social niya talaga, tapos ang sarap umupo. Tapos itong upuan na to na nasa harapan na to guys, hindi ko advisable kasi puti yung kulay niya. Alam niyo kung bakit? Kasi dumihan talaga pagdating ng upuan, kaya hindi ko talaga na putian lahat, lalo na kung may mga bata kayo talaga. Ang maganda pa sa upuan na to guys ay nahihiga, tapos yung paa niya ay nafa-flat, kaya pwede talaga matulog din dito. And then yung likod niya kapag nilatag, ganito yung itsura niya. Tapos yung gitna, pwede talaga kayo mag-inuman, magkainan kasi nabababa din yung lamesa na yan. Saka nyo ipapatong lang yung mga sandala niya para maging full flatbed siya sa likod. Tapos yung harap na yan ay bar din pala yan. Yung nasa ilalim niya, yan yung mga lagay ng mga alak nyo, ng mga inumin nyo, kung anong gusto nyo. Actually, hindi ko alam kung nasan yung ref niya dito. Hindi ko masyadong na-check hanggang. Sa mga gustong tumingin at magpapresyo, dito lang yan sa May Dasai Fukuoka Second House Company.